Saldico haharap na sa hearing sa Senado sa Senate Blue Ribbon Committee. At eto, isang senador sa majority maaari nang bumaliktad at lumipat sa minority. At etong mga testigo laban dito sa flood control scam at magtuturo kung sino-sino nga ba talaga ang nabahagian ng pera muling lilitaw sa Senate Blue Ribbon hearing. Kaso, gigipitin sila. So, sino yung manggigipit? Alam na this. So, yung mga banateros, mga kabiyaya, welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala. Isa sa mga banateros, brothers, at eto, pag-uusapan natin tong mainit na talakayan at mapatungkol sa politics world na mapatungkol nga ho dito sa flood control scam at dito sa Senado, lalong-lalo na dito sa darating at sa mangyayari na hearing sa Senate Blue Ribbon hearing na gaganapin na malapit ng maganap. So eto nga, may mga pasabog at may mga ebidensya daw na ilalabas etong si Senator Alan Peter Cayetano mapatungkol ho dito sa flood control scam. At itong si Saldico ay lalabas na o haharap na sa wakas, haharap na dito sa hearing na to. At ito, ang pinakamalapit dito ay yung mga testigo na mga magtuturo kung sino-sino nga ba ang mga nakinabang diyan sa mali-malitang pera ay talagang ginigipit or gigipitin. Ang malupit pa dito, may mga bago at may mga nakakagulat or mga nakakashock na mga tatayong testigo laban dito sa mga kawatan na kumuha ng pera ng taong bayan. At syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So, natapos na ho tayo mamigay ng tulong sa mga nasunugan. So, back to normal ulit tayo. Mag-iipon ulit tayo para sa second batch ng 100 na pamilya na mabibigyan ng tigpa 5 kilo na bigas or yung iba pa. Sa tutusin ng plano ko ho ay yero ang aking ipamigay, kaso medyo may kamahalan ho ang mga yero. Ako po ay nag-canvas ng yero na umaabot po na nasa 600 to 500 pesos bawat yero at hindi pa ata sobrang haba yun, parang gis lang ata. Oo, yun yung plano ko sana na ipamahagi sa mga kababayan ko doon sa Taguig sa dahil sila po ay nasunugan, no? At may mga kamag-anakan din po ako doon, mga kaibigan at mga kumpare, kumare na mga nasunugan doon, no? Mga kakilala, mga kababata, halos naman lahat yung kakilala ko. At simulat sa pool na pagkabata ko, doon ako pinanganak sa Taguig. So ngayon, mga banateros, mga kabiyaya, dahil tayo ay medyo kinapos, tayo muna ay mag-iipon sa pamamagitan ng bidyong ito, no? Kung ano yung kikitain ng mga video na to natin, ay yan po yung idodonate natin doon sa mga nasunugan. Siyempre, magtitira rin tayo ng para sa sarili ko. May pamilya rin ako, no? Kawawa naman yung mga kabit ko. Mga kabit. Ano ka, congressman? Tangina, oy, shoutout din sa mga congressman, sa mga politikong nakakuha ng mali-malitang pera. Ang Facebook page ko po ay JG Banateros. Kahit tigsa 10,000 lamang po kayo, pwede na. Alam kong bariyang-bariya sa inyo yan. Idodonate ko lang po sa mga kababayan ko na nasunugan doon sa Taguig. PM nyo lang ako. Hindi ko po ilalabas mga pangalan nyo. Safe na safe po yan. Hindi makakalabas ang pangalan nyo na isa kayo sa mga magdo-donate at isa kayo sa mga politikong nakinabang sa pera ng taong bayan. Wait lang, parang tabingi yung camera natin. Yan, no? So yung mga banateros, mga kabiyaya, pag-usapan ho natin itong issue sa flood control scam at napapalapit nga po na pag-iimbestiga or pagbubukas ng Senate Blue Ribbon Committee na matagal na nating inaantay dahil nung panahon po na itong si Ping Lacson at Tito Soto ang Senate President at Chairman ng Blue Ribbon Committee ay matagal ho nila tayong pinaasa at hindi natin sila nakitaan na mag-imbestiga dito sa flood control scam. Katulad yan, yung 18 Marines, sinabihan ni Ping Lacson na mga sinungaling, wala daw katotohanan, politika lang daw. So ngayon, hinahadlangan naman ni Tito Soto at iba pang mga minority block ng mga senador
ay hinahadlangan po nila itong magaganap na hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Alam niyo ko ba kung bakit? Kung bakit tinahadlangan nila? Kasi syempre, matadawit si bossing. Matadawit yung kanilang mga bossing. Kaya pilit ho nila na hindi pag-usapan itong mga kaganapan or maaaring mabulgar. Pero ang isa sa pinakamalupit ho dito ay itong pagdalo ni former representative ako, Bicol Party List, Saldico, no, na isa sa mga matuturing natin na the three Judas, the three demon, the three devils of the Congress. Oo. Na isa sa mga nakinabang sa pera natin. So, haharap na sa Senado itong si Saldico. At ang pinakamalupit pa dyan, ano kaya itong mga ebidensya na mga ilalabas ni Senate President Alan Peter Cayetano. So, ngayon nga, may mga issue rito na mga naririnig namin. Hindi ko alam kung totoo, na parang sinasadya daw kasi sunod-sunod po ang sunog dito, sunog doon sa Taguig, na parang sinasadya daw. May mga ganun balita, no? So sana hindi naman totoo na sinasadya daw para daw magka-problema kasi wala silang masilip kay Senator Alan Peter Cayetano, na wala silang masilip na kaso, wala silang maisilip na pwedeng ikaso kay Senator Alan para masira ito. So, ang ginagawa, yung mga tiga-Taguig daw ang mga babawian. So, wag naman sana, no? At kung mahuli-huli lang namin kayo na kayo ay magnakaw or magsunog-sunog dito sa amin, ay putangin na nyo, di ko na lang alam. Hindi ko may papangako kung buhay pa kayong makakalabas dito. Alam, hindi nyo alam, isa ang Taguig sa pinaka mga masasabi na naming mga buo ang loob. Parang ano to, sa totoo mas nakakatakot to kaysa sa Tondo Sa totoo lang. Pero mababait po ang mga tao dito, ang mga respetado din. Marami lang adik doon sa mga usaunahan. Pero hindi naman lahat ng lugar sa Taguig maraming ganyan, no? At dito maayos po ang pamamalakad ng mayor namin. Siyempre, walang iba kundi si Mayor Lani Cayetano, na asawa ni Senate President Senator Alan Peter Cayetano, no? So yun, wag na natin to patagalin. So ito, may babasahin po tayo na makikita nyo dyan sa screen. Sabi dito, Trillanes ibinida na hindi umano siya takot kay Senador Marcoleta. Aba, ayos Nagbigay ng reaksyon si Antonio Trillanes matapos sa ipahayag na Senador Rodante Marcoleta na plano nitong ipatawag siya sa pagdinig sa Senate Committee on Public Order kaugnay ng mga pangyayaring naganap sa Senado noong kasagsagan ng paghahanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Matatanda ang sinabi ni Senator Marcoleta na bilang Vice Chairman ng Committee on Public Order, balak niyang ipatawag sina Trillanes, mga opisyal ng NBI at Department of Justice upang magpaliwanag kaugnay ng umano'y pagtugis kay De La Rosa at iba pang pangyayari naganap noong Mayo 11 hanggang Mayo 13. Partikular na binanggit ni Marcoleta na nais niyang maimbestigahan ang naging papel ni Trillanes sa pangyayari. Trillanes, hindi ako natatakot. Yan ang sabi ni Trillanes dito. At ito pa po yung mga ibang mga ito pa po yung mga ibang mga sinabi, no? Sa kanyang tugon, sinabi ni Trillanes na wala siyang kinakatakutan sa planong pagdinig at iginiit niya na hindi siya inutusan ni Senador Bato de la Rosa na dumalo sa naturang pulong. Alam nyo, si Trillanes, ito yung kaya nga binansagan tong kaning lamig. Ito po yung nagdeklara ng isang pag-again sa gobyerno na bigla din agad sumuko. Wala lang, parang nagpapansin. Parang nagpapansin lang sa publiko tapos wala na, yun na yun. Parang alam mo yun, yung tipong
nagpapansin lang siya para manalo siya bilang senador. Para lang matawag siyang matapang. Katulad niyan, 'di ba dati, etong si Trillanes hinamon ito ni Pangulong Duterte. Biro mo, ang tanda na ni Pangulong Duterte, papatulan niya pa. Ganyan kalupit itong si Trillanes. At alam nyo, etong si Trillanes, ginagawa na lang tong katatawanan sa social media at sa Pilipinas ngayon. Wala na tong bilang. Talagang ginagawa niya tong kakupalan ngayon. Obvious naman is dahil sa pera. 'Di ba? Alam naman na natin 'yun. Alam na natin na dahil sa pera at dahil sa galit niya sa mga Duterte, gawa ng hindi nga ito pinayagan ni Pangulong Duterte noon na maging vice presidente niya. Ito ay nag-audition kay Pangulong Duterte na maging vice presidente niya, kaso hindi naman po ganun kababaw ang pag-iisip ni Tatay Digong, hindi naman ganun kababaw pag-iisip ni Pangulong Duterte na para tanggapin niya ang isang kupal na Trillanes. Ay kahit din naman ako sa posisyon ni Pangulong Duterte, Trillanes, hindi kita tatanggapin. Noong una, tignan mo, kung tinanggap ka bilang vice presidente, ikaw na ata ang pinaka-worst vice president ever in the history of the Philippines. 'Di ba? Isa ka na sa pinaka-longest na vice presidente na magiging vice presidente kung sakali, no? Kaya kahit naman sino siguro, kahit nga si Bongbong Marcos na may pagkatulongist din kagaya mo, baka hindi kanya tanggapin bilang vice presidente. Ewan ko lang ako may tatanggap kay Trillanes bilang vice. Ewan ko lang kung tumakbo ba to dati ng vice presidente si Trillanes. Hindi ko rin alam Senador lang ang pagkakalam ko, tsaka mayor, tapos di pa nanalo. Mayor sa Caloocan na kahit hindi naman siya taga doon. Ganun kalupit yan. At eto pa isa. Ito pa isa na babasahin natin. Dahil maingay si Isidre, simulan ng Blue Ribbon sa Tingog. Ito ang reaksyon ng veteranong broadcaster na si Jason sa kaugnay ng nalalapit na pagbubukas muli ng Senate Blue Ribbon Committee investigation sa kontrobersyal na flood control project sa bansa. Sa kanyang social media post, diretsahan niyang iginiit na dapat umanong magsimula ang investigasyon sa mga pondong napunta sa Tingog Party List na kinatawanan ni Representative Jude Asidre. Dahil maingay si Representative Jude Asidre, mabuting simulan ng Blue Ribbon ang investigasyon sa bilyones na napunta sa Tingog Party List. Dumating ang pahayag ni Isonza matapos hikayatin ni Asidre ang Senado na wag nang muling buksan ang flood control controversy at sa halip ay hayaan na lamang ang ombudsman at mga korte na hawakan ng usapin sa paghawakan ng isang usapin. Sa isang panayam, sinabi ni Isidre na mas makakabuti itoon ng Senado ang kanilang panahon sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kaysa sa muling pagdinig sa flood control issue. Yun pa, mukhang takot na takot yarn. Mukhang takot na takot Mukhang takot na takot etong si Congressman Asidre. Anong meron? Hindi kaya totoo yung mga panaginip ko na yung Tingog Party List ay siya yung nakakuha ng pinakamalaking pondo sa lahat ng party list at sa lahat ng mga kongresista o representative na nabahagian ng mali-malitang pera. Ang balita ko ay ang Tingog Party List ang daan para makuha ang halos 500 billion pesos na pondo ng taong bayan. Panaginip lamang yun. Wala naman pong katotohanan ang panaginip. Kadalasan, lahat naman huwatan, hindi ka normal na tao pag hindi ka nananaginip. Siguro pag lasing ka lang siguro, baka hindi ka
Ultimo nga sigurong baliw eh. Oo, baliw na katulad nila, nila Trillanes nananaginip ikaw pa kaya? Diba? So, yan ay panaginip lamang. Hindi natin alam kung totoo yan. Na yung Tingog Party List, yan daw ang talagang naging malaking way or isa yan sa mga naging way para makuha ang 500 mahigit or bilyong-bilyong pera na ninakaw galing sa pondo ng taong bayan. Hindi natin alam kung gaano katotoo yan. So, eto pa po ang isa pa nating babasahin. Sabi ni Senator Marcoleta, parang may mga sili ang mga puwet. Ganito nilarawan ni Public Health Reforms Advocate Dr. Richard Mata ang umano'y pagkabalisa ng ilang personalidad sa politika habang papalapit ang muling pagbubukas ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa kontrobersyal na flood control projects. Sa kanyang social media post, sinabi ni Mata na tila hindi mapakali ang ilang miyembro ng Senado at Kongreso habang nalalapit ang nakatakdang pagdinig sa Hunyo 4. Bali Hunyo 4 pala sisimulan. Ang minority at mga congressman di mapakali ngayon, parang may mga sili ang mga puwet. Ayon pa kay Mata, inaasahan niyang magiging mahalagang bahagi ng pagdinig ang testimonya ng ilang resource persons na matagal nang binabanggit sa mga aligasyon kaugnay ng flood control controversy. June 4, Blue Ribbon Committee live stream. Broadcast 18 Marines, Gotesa, Saldico testimonies will now be heard. Nako, heard pala, heard. Nako, kaabang-abang to ha. Ano kayang to? Ano kayang tawag dito? Ano kayang mga tawag dito, mga kakabang natin na dito na hindi kaya magkakatotoo yung panaginip ko na si Yusek Cabral ay biglang nilitaw sa Senate Blue Ribbon Committee gamit ang biosum. Hindi kaya totoo yun. Hindi ko rin alam mga banateros pero malay natin, baka totoo nga naman na baka ganun ang mangyari, no? Tingnan natin ang mangyayari sa Hunyo 4. Kaabang-abang yan. Oo, at dahil nga dyan diba? Dahil po dyan, eto may sinabi po si Senator Alan Peter Cayetano na ikakagulat ninyong lahat. At eto, basahin natin dyan. Nandiyan sa screen, ebidensya ng pananakot laban sa mga senador. Ibubulgar. Nako. Ang tanong, sino kaya to? Hindi kaya si letter L? Hindi kaya si letter S? Hindi kaya si letter R and B? Wow, R and B. Nagbabala si Senate President Alan Peter Cayetano na may mga senador umanong handang maglabas ng ebidensya sa mga susunod na araw upang patunayan ng umano'y pananakot at intimidation na naglalayong pigilan ang pagbuo ng tinatawag niyang Independent Senate. Sa isang Facebook Live, sinabi ni Cayetano na may mga senador umanong nakakaranas ng matinding pressure upang lumipat ng panig o suporta ang ibang grupo sa Senado. Ayon kay Senate President, hindi lamang umano simpleng panghihikayat ang nagaganap, kundi may mga banta pa raw na maaaring makaharap sa mga kaso o gawing mahirap ang buhay ng ilang senador kapag hindi sila sumunod. Grabe, no? Ang lupit. In the next few days of opinion po ng ibang mga senador, iyon maglalabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginagawa para hindi namin mabuo yung independent na Senado. Yan po yung sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Grabe, no? Talaga. Hindi alam niyo sa totoo. Ako naniniwala ako. Promise. Hindi na to panaginip. Ako naniniwala ako yung mga senador talagang may pananakot na ginagawa sa akin. Lalong-lalo na dyan sa majority na yan. Obvious naman 'Di ba? Kapag hindi ka sumunod, kaso ka.
'Diba? Pag hindi ka sumunod, pag hindi nasunod ng kagustuhan ng mga bossing, alam naman na natin kung sino yung mga bossing kahit hindi natin sabihin, obvious naman talaga na, alam mo yun, na pinapatahimik or maraming pwedeng gawin sa kanila. Yan nga, yung kasuhan sila, ipapatay sila, or gipitin sila at kasuhan sila. So talagang nakikita naman talaga natin yan, no? At obvious naman talaga mga banateros na hindi naman na talaga hindi na talaga yang hindi na ho talaga yan na bago, no? So mamaya ipapakita ko sa inyo kung sino yung senador na may maaring or araw-araw daw na binubulungan. Araw-araw daw binubulungan ng mga senador na nasa minority na lumipat na. Dahil dalawa lang daw ang pagkakalagyan nitong senador na to. Maaari siyang mamatay at maaari lang siyang makulong. Bah, sinong senador ito ha? Oo, at yung paglabas ni Saldi ko, mamaya babasahin din ho natin yan. Pero eto, may ipapanood ho ako sa inyong video na kung saan etong mga testigo, may mga testigong bago. May mga testigong ikakagulat natin na magtetestigo laban dito sa mga politikong nakatanggap ng mali-malitang pera na sa pondo ng taong bayan. May kilala natin sila at sino ba itong mga testigo na to? At may mga testigo na gigipitin para lang wag magsalita sa magaganap na Blue Ribbon hearing dyan sa Senado. So para lubos nyo pong maunawaan, ito po at ating panoorin. June 4, sabi dito ni kasi kanina nag-live sa kanyang Facebook itong si Senate President Alan Peter Cayetano. June 4, Thursday, ang Blue Ribbon Committee, parang may subcommittee na gagawin, intended para sa hearing and investigation dito sa flood control scam. Next week na ito ha. Yes. At si Senador Rodante Marcoleta ay mag-i-issue ng notices Monday, June 1, 2026. So, after ilang linggo matapos makaupo, ito actually kung babasahin mo yung mga comments sa comment section ng Yes. iba't ibang mga information, ang gusto talaga nila is matuloy, mabubuhay kasi noong nasa majority pa ay yung sa pamumuno ni Tito Sen, former Senate President Tito Soto, sinabi ni Senador Lacson na bubuksan muli, iimbitahan si dating Governor Chavit Singson, kinukonsidera na imbestigahan yung 18 Marines, pero kalaunan wala naman pong nangyari hanggang sa nagkaroon ng palitan. So, ano yung nakikita mo rin dito? Maaari pa ba itong magbago? Kasi nga dahil dito sa issue pa, alam mo, parang naglalaro sila ng chess eh. Sige. Yes. Parang ganun, attorney. Yes, definitely. They are playing this political game dangerously. Kung ako sa majority, ang unsolicited advice ko, yung meaning to say, ang camp ni Alan Peter Cayetano, might as well as walk out this coming Monday. In order that, kasi ang ginaworry ko, kasi pag mayroong motion to declare the committee as again vacant, at magkaroon tayo ng election. So kung magbotohan po, hindi po makukuha baka makuha nila na mapalitan ang chairmanship, no? So in order that magkaroon po ng chance na talagang makapag-testify yung dapat si Chavit Singson, maimbitahan si Martin Romualdez, tapos lalo ng 18 Marines, it is very important that yung June 6 po na Senate Blue Ribbon hearing matuloy yan. Dapat po matuloy. Kasi pag hindi yan matuloy sa Thursday, talagang wala nang chance. This is the only chance, no? Very slim chance, napakaliit na chance lang na butas na pwede nating ma-expose ang katotohanan. And let now the public decide and read and understand what it is all about. Kasi yun po ang kailangan. That is the thing that we should protect. So, ang worry ko baka maagaw ngayong Monday. Now, in order na hindi maagaw, sabi ko nga, might as well not attend, no? Walk out din sila. Opo. Pero ang kapansin-pansin din dito, attorney, itong sa impeachment, lahat na sa minority at dito po sa majority, wala namang nag-o-oppose kung ipagpapatuloy. Kasi nakatakta na, may schedule na nga Binibigyan pa nga ng ilang araw at MWF na. So kumbaga,
lahat ng mga senador siguro sasangayon na kasi wala pang desisyon din yung Korte Suprema, natapos na doon sa Kamara, so obligado sila. Now ngayon, dito ngayon mapapansin kung sino yung hindi sasang-ayon dito na buhayin muli ang investigasyon. At dapat pagdudahan ito lalo ng taong bayan. Kasi kung lahat, Yes. kung sa buong gobyerno natin, lalo na dito sa Senado at sa Kamara, kung gusto talaga yung sinasabi nila na anti-corruption ni Pangulong Marcos Jr., talagang sila mismo atat na ano ito kasi parang hindi pa satisfied yung taong bayan sa resulta Yes. ng nakalipas na investigasyon na attorney. Yes, Mar. Tama ka, no? Hindi nila sinasabing ayaw nila buksan ang Senate Blue Ribbon Committee. Pero the issue is that, sino ang mag-control sa Senate Blue Ribbon hearings? Yan ang issue. Yan ang gusto nilang kunin balik. Para sila ang narrative. Para they could choose kung sino yung kanilang ipatestify. Alam ko, tama may sinasabi nila, hindi kami object yan, even the minority, no? But, sino yung magko-control sa narrative? Sino ang mag-handle sa chairmanship? Sino ang members ng committee? Yun ang delikado, baka agawin ng grupo ni Tito Sen. Pero mapapansin mo naman every time na merong mga pagdinig, kung wala naman talaga silang tinatago, pwede silang magtanong kung yung naniniwala sila na magsisinungaling lang yan, yung 18, parang pinagdudahan agad nila. Hindi pa nga sinubukan. Buti pa yun si Madriaga, kahit na maraming mga question doon, pinayagan pa rin na makapagsalita. Hindi pa pwedeng i-cross-examine doon. Pero dito nga, meron silang pinayagan na makapagsalita. In fact, si Zaldico hindi sila nag-deny Yes, na itong 18 Marines hindi sa akin. Walang ganun na pagde-deny po na nangyari. So, ibig sabihin, merong say sila, may bigat yung kanilang mga aligasyon na dapat pakinggan. At kung sila man ay nagsisinungaling, diyan gagamitin ng mga taga-minorya yung galing sa kanilang pag-iimbestiga at pagtatanong, attorney. They are very scared about that. They will not gamble on that. Kung ako po, no, if I'm the defense sa korte ba, I will not gamble. If I could object to the presentation of these material witnesses, gagawin ko ang lahat ng objections para hindi makatestify ito. Or gagawin ko lahat ng legal maneuvers because it will be damaging to my case. I'm looking at the issue as a litigation lawyer. Ha? So yan ang ginagawa nila. Now, remember, on the part of Gutesa, he was a surprise witness. They did not know that he will testify. Nagulantang sila doon. Ano lang ang hindi sila nakaimik. Then after that, ad hominem, inattack nila yung personality ng tao. Instead of going to the issue, inattack nila po yung notaryo. Paano pang notaryo? Pero ang statement, hindi nila kaya ma-attack. Yun ang nakakatakot because meron talagang resibo eh. And if you'll notice on the 18 Marines joint affidavit, sinumpang salaysay nila, marang pictures. May video pa si Attorney Baligod na paano sinasakay nila. They have all the evidence to prove, no? Hindi lang kay statement. And sa batas po natin, ito po yung tinatawag nating direct personal knowledge. Sabi ng Supreme Court, when it comes to direct personal knowledge, yan po ang pinakamabigat na ebidensya na magpapatunay sa pangyayari. Tsaka, yung mga, kasi kabilang sila sa kinasuhan ng cyber libel ni Congressman Chua, pati yung sa Surigao, na nakita ko sa post nga ni Attorney Levy Baligod, nagsabi siya na kung pupunta kami doon, 300,000, pwede na pala, no? Manumpa ka lang, kahit na nasa malayong lugar ka. Pero, to the point na nanindigan ito, sa kabila ng mga kaso, hindi yan basta-basta, meron sa Maynila, meron sa may kinwestiyon pa doon sa NBI, nanindigan, so ma-attest mo talaga na, hindi basta-basta. May balls ito sila. Hindi mo kasi pag sinabing nagsinungaling, matatakot ka na. Ito hindi ito basta-basta yung kanilang paninindigan sa kabila ng, alam niyo naman, may pamilya sa atin pa naman dito, pamilya agad yung kung gigipitin yung pamilya doon sa Bisaya pa muhumok ang kasing-kasing, no? Pero sa kabila nito nanindigan pa rin po sila, attorney. So patunay talaga na dapat
dapat imbestigahan ito sila, dapat malaman natin. At kung nagsisinungaling sila, pwede naman yan silang ang dami mga matatalino sa mga sa Senado na pwede nilang 'di ba? Pa nga sila, Yes. file ng mga kaso dahil daw sa kanilang mga investigasyon. Yes. Tama ka, Admar, no? Kasi in fact, going back muna sa Pinay ni Chua at saka ni Barbers, no? Meron po tayong kasabihan kasi sa legal technique is the best defense is offense. So, pailan na ng kaso, especially so that since they are allied to the government, they will easily get an indictment, no? Siyempre, isang part din yun ng technique nila para gipitin po yung nag-akusa sa kanila na hindi pa nakakapag-testify, no? So, having said that, yung kanilang paninindigan para magsalita po, I think this is more than, I think it's patriotism already. Because walang reason para sabihin natin hindi sila, gagawa sila ng kasunungalingan. What will they get from it if they are not telling the truth? I think they are now concerned with themselves, their family, their future, and the future generations. So that is how I see it. No? Merong komento ngayon na inilabas, no? Kasi tinanong kasi itong si PBBM tungkol doon sa issue dyan sa Senado, pati yung sa online voting, no? Kung saan hindi siya sumasang-ayon. Ang tanong ko lang po, bago ko basahin itong naniniwala po ba kayo na talagang walang control, lalo ng pinaka-presidente, sa magiging leader ng Senado at ng Kamara, kahit nasa nakalipas na mga administrasyon po, attorney, maniniwala po ba kayo na hindi, mayroon yan sila, may separation of powers, yan sila, kanila yan, may trabaho yan sila? That's true. In the books, no, kung basahin natin, talagang yan ang sinasabi, may separation of powers among the Supreme Court, legislative and executive, no. But in reality po, no, is that it is very important for the executive department na allies po niya ang legislative. Kasi ang legislative nga ang may hawak sa purse, sila po yung naglalabas ng pera na para gamitin ang executive to enforce its advocacy programs and everything, no. So importante yan. Now, as I see it, it has emboldened or somehow parang nag-evolve ito siya sa situation wherein ang need ngayon, dahil nga yung maramihan na allegedly na i-involve na mamababatas sa flood control is that, sama ka na dyan sa baba, sama ka sa maleta, if you will not help me or help us, baka mangyari, mapaprosecute ka. So, nagiging personal interest na po ng iba na mga allied, no, na to protect themselves. And kaya pinupush talaga nila na ito na talagang manalo, which appears to be what is the main agenda and intention also of the executive department. Kasi ang sinasabi daw di umano is umaabot na kay BBM, no, sabi nila. So with that in mind, parang nagkaroon sila ng common interest ba? Kasi sila damay rin allegedly, no? Damay sila based on the statement of the 18 Marines. Damay din si BBM, damay lahat. So, common interest. So, mag-join force tayo to prevent these things from happening. That is what it appears to be. Opo, sabi dito ni Senadora Amy sa naging statement ni PBBM, I think what the administration is doing to the majority bloc is already very obvious. Since even the president is now lambasting the Senate and meddling with the online voting issue. These are clear incursions in the constitutional boundaries between executive and legislative. It seems the intent is to paralyze us because they're afraid of what a real blue ribbon investigation will reveal. They want to render us powerless so that the Senate will become a rubber stamp for their plans. Kahit si Senadora Amy, ang nakikita Yes. niya dito is hindi yung impeachment, kundi yung sa Blue Ribbon na investigasyon sa flood control. I agree with her. In fact,
nabasa ko rin po yung statement ni BBM, no. First time, no. Tahimik yan siya. But this time po nagsalita siya. At sa pagsalita niya ngayon, hindi siya sang-ayon sa video conferencing, etc. What good will it do by stating that? I think his purpose was to send a message to everyone allied niya. Ito ang narrative na gusto ko ipagpatuloy ninyo. Because we know for a fact na hindi man maka-influence, no? Kasi kung ako ang BBM at sabihin natin talagang ayaw niyang mag-interfere, I do not want to interfere in that kind of, that is the problem of the Senate, they solved that. Dapat ganun ang sagot niya. But since he made the message, it was that message that intended to be heard by his allies. No? So yung statement ni Marcos, alam niya, basa niya yung kapatid niya yun, I would agree with that, which appears to have the semblance of truth and factuality, and as well as parang correct framing ng pag-understand kung ano ang ginagawa ng kapatid niya. Opo. Dito po sa issue ng sa issue po dong sa investigation po sa Blue Ribbon po, no, attorney, mapipigilan, kumbaga, kahit if ever po na mabalik sa kanila yung posisyon, magkaroon muli ng kudita, kung hindi nila bubuhayin yung investigation ba ng sa Blue Ribbon, sa flood control, maganda ba sa kanila yon? Well, I mean, maganda sa kanila yun na hindi talaga mabuksan yung pero kumbaga yung backlash niyan, lalo na sa taong bayan po. They don't care anymore, Admar. Ganun pa rin. Yes, they don't care anymore because what they want is to preserve. No? Yung itatawag natin, pero protektahan na nila either ang sarili nila or yung allies nila. They are protecting someone. And no matter what will be the backlash, they don't care. Siguro, isip din nila, may dilipas lang yan. O iba naman, hindi naman ako tatakbo. Mag-off na lang. Mag-off na lang ng comment section. Diba? Mga things like that. So, what I'm trying to say is that, mag-off na lang. Talagang hindi ka na makakomment. So, tsaka yun nga, grabe ng backlash sila. Talagang nabasa na yun sila, maligo na lang sila. No? But how I see it is that, ang gina-worry ko, which I do not want, is when the people get tired of it and they will exercise their power already. It will be a peaceful one, like what happened in EDSA, wherein people may say, we're tired. Let's have a peaceful protest. Wala nang uwian. Sana wag, kasi magulo ba ang ating pobre na ang bansa natin, ubus na, dala na ang pera, sabi ni BP, tapos utang na tayo left and right dito. At the end of the day, meron na naman tayong controversy nito na pipilitin sa isang tatawag na power of the people, no, to protest sa government yung mga ayaw nila gawin, which eventually later on will involve in a situation na baka sakayan po ng mga ibang mga personalities na ang gusto nila ay kaguluhan, magkakaroon ng kaguluhan. Hindi dapat ganun, no? Ang akin lang naman sana is that, so, they represent po itong mga mababatas natin. They represent at large the whole Philippines. They have to listen to the people. Ano ba talaga? Listen, why don't you not listen to what the people are saying? Do not wait for the people to come out from their houses and tell everything in the streets at magpo-protest sila, magsasalita sila doon. Hindi ba pwedeng pakinggan nyo na? Katulad ng ibang mga nasa lower house na ang constituents man sila per district or sectors nila, tinanong. At nung nalaman anong gusto ng mga tao, yun ang sinunod. No, sabi ng mga constituents ko, ayaw nila ng impeachment, sundin ko. Why? Because I am just a representative of my district. Likewise, a senator was elected at large in the whole Philippines. You are representative of the people. You have to understand what the people wants. You have to listen to them. At you should understand na yun ang dapat sundin. But the problem is that they don't care anymore. They wanted to have their own narrative. Hindi ko naman sinasabing ang minority is perfect.
majority, I'm sorry, the majority is perfect. Meron din silang mga flaws. However, ang atin lang kasi is that kapag igigipit po yung narrative na parang gusto lang ng minority i-portray, like hanggang dyan lang, hindi na pa-testifyin yung 18 Marines, si Chavit Singson, something is wrong. People are expecting that na makaparinig sa kanilang testimony para mabalanse po namin kung ano po ba talaga ang parang may semblance of truth. Opo. Dito ba sa mga pangyayari ngayon, lumabas yung maraming mga ipokrito? Attorney? Kapal ng mukha siguro, Mar. Hindi lang ipokrito, pati mga kapal ng mukha. Wala na eh. Sometimes ang pagsisinungaling nila, akala nila totoo na. Oo, Nagiging tsaka, totoo. ang ano ko rin is, dati, meron silang pahayag or in support nito, kasi grabe ang netizen ngayon ha. Di ba ano mo nga yung doon ko sa iyo nabasa yung yung mismong ang taong bayan yung nagsuporta. Yes. Di ba? Kay Yes. VP Sara noong kini-question, mismo ang taong Yes. bayan ngayon naglulutangan yung mga dating mga statement, mga luma, mga file footages, pati si Mr. Noted. 'Di ba? Nabuksan tuloy ni Senador Loren Ligarda. Kaya nga natanong ko sa iyo, marami bang mga kaipokritohan na lumabas ngayon sa mga instances nito na bulgar tuloy? Grabe yung taong bayan po dito, attorney. Ano masasabi niyo rito? Hindi lang doon sa indepensa kay BP Sara, sa pagsusuri sa mga ebidensya, pati itong mga bawat binibigkas ngayon ng mga kritiko ng mga Duterte na ibabalik. At sabi mo nga, parang wala lang sa kanila yan. I-off na lang yung comment section. Hindi na nila papansinin yan, attorney. Oh my gosh. Well, actually, yung term na ipokrito, tama man din yan, no? Yung iba naman, kapal ang mukha din talaga na they don't care anymore. Well, ang makagandahan po nung nandito tayo sa internet age ba? Kasi yung mga natago po ng mga videos, reports, or mga commentaries before, pwedeng kunin ulit buhayin kasi nasa cloud lang lahat. Kaya nga, baka itong interview natin, Mar, is baka later on magamit din to again sa akin. Kasi in the future, no? But what I'm trying to say is that the best evidence kasi ng, kumbaga, parang maging instapel ka, yung parang babalik sa'yo ang sinabi mo na maging ipokrito, is the video itself. Kaya sabi ng sa rules natin sa court, no, it is one of the best evidence because it speaks and it clearly defines kung ano po yung sinabi mo. Unlike a picture, it paints 1,000 words, no. Pero ang video, dahil bumigkas ka doon, nagsalita ka, it will really reflect what is your intention there. Now, paano mo nang gawin yan? Nung una, inaaway mo yung mga kasamahan mo, tapos below the belt, ha? Talagang as in below the belt. Ngayon, pinupuri mo. So, it will really backlash talaga sa kanila. Talagang the more sila maapektuhan. However, the question is, maapektuhan ba sila? Naapektuhan ba sila? Or they simply do not care anymore? Nakarinig po ako na napakalungkot na statement. Sabi, ang Pilipinas po nagiging mas mahirap mahalin. No? So, just like Charles de Gaulle, sabi ni Charles de Gaulle, actually hindi niya sinabi to, pero it's attributed to him because of his many statements. Sabi niya kasi, I love France, but he said something about the French people. Di ba? Parang madaling mahalin ang France, pero hindi madaling mahalin ang French people. Former President PRRD always said na friends niya ang mga Amerikano, but the American government is different. So, the way I take it, dun sa mga nagsasabing mahirap mahalin ng Pilipinas, I think hindi nagbabago, lalong lumalalim ang pag-ibig sa ating bansa, naguguluhan lang sa ating leaders at politicians. But again, there's a difference between magulo at ginugulo. At meron pong difference na maganda takbo, wag mong guluhin. And malaki po yung difference that sobra ang corruption, sobra ang poverty, sobra ang takipan, walang reform, walang change, mali yung values. You have to disrupt yan. Disrupt not in the sense na guluhin lahat, but guluhin mo yung momentum ng corruption, ng kasamaan, para nga magkaroon ng repentance, magkaroon ng restoration, magkaroon ng revival, or magkaroon ng pagbabago.
So, it is my hope that a spark of hope appeared in May 11. Why? No problem yung takbo ng Senado pagka normal times. But alam po natin that there is a world crisis because of Iran, Israel, US war. We knew that in 2022, nung nagkaroon ng Russian-Ukrainian conflict, apektado din tayo. We know that our being in between the rivalry of China and US also has an effect on us. We also know that the flood control scam, the infrastructure DPWH scam, was so big, is so big, that no one imagined na may ghost projects. But until now, the facts have not all been laid out, no? And a clear reform, a clear change is not upon us. So we have to accept the reality that there are those in the Senate who are comfortable at ang utak lang ay yung impeachment, which is a good accountability mechanism. But it's not the be-all, end-all, because the flood control scam and other corruption, including agricultural smuggling, including, I recognize the changes being done in the BRR and customs, diba? But the everyday corruptions that hurt people, diba? That's why yesterday, sabi ko, we have to look at the real numbers, no? We keep looking at 11, 13, 12, 11. Sabi ko nga, solid yung 13, hindi magpapa-11. So, kailangan natin makita yung real numbers, saka natin balikan bakit ang tingin namin yung 11 ay nango-11. So, what's the real numbers? 7%. May nagsasabing almost 8% sa pinakamahihirap. That means sa 100 pesos mo, 7 pesos napupunta lang sa inflation. So yung dating mabibili mo for 100 pesos, yung pera mo 93 pesos na lang. For the millionaires and billionaires, it is a problem but not that big a problem. But for those who ang daily wage is less than 700 pesos, first of all, usually ang trabaho computed a little bit over 20 days. Pero 30 days mo na. Sabihin mo na minimum wage everyday 21,000. Magkano pamasahe? Magkano renta? Magkano kuryente? Magkano pagkain? Pag kinumpute mo yun, sakop na yung 21,000. So bawal magkasakit, bawal na magkaroon ng sapatos or gamit pang pasukan yung anak mo, bawal na magkaroon ng weekend man lang na makakain man lang ang pamilya together, bawal manood ng sine. So these are the numbers that really strike at the heart of the everyday life ng Pilipino. Magkano na po ang bigas ngayon? So, sa Pilipino po, marami kang pwedeng tipirin, pero syempre, hahanap at hahanap tayo ng kanin. And if you look at the numbers deeper, the poorest of the poor, di ba, noodles na nga lang yung hinahati-hati. Minsan, isang pamilya ng 5, hahati-hatiin yung noodles because nga, even the minimum wage is a luxury. So, if you look at the numbers, isama mo na yung unemployed at underemployed, almost 9 million yon. Tapos 10 million Filipinos abroad. Ngayon, yung iba sa Middle East nagkakaproblema, kung hindi man sa remittances, sa trabaho nila, sa kita nila. So, good for some OFWs na mataas ang dollar. Pero sa marami na nag-i-import at sa atin mga consumer, napakataas po ng itataas ng presyo ng bilihin kung hindi po makakahabol ang peso sa value ng dollar. So, we'll have a separate talk about the numbers, but I want to emphasize sa ating pong first speech as Senate President, yung bigger picture, sinabi ko nga po, di ba, na napaka-importante po yung spiritual, economic, socio-economic well-being ng isang bansa, financial well-being ng isang bansa. Hindi lang po politika. Nakatuon kasi po tayo sa politika, which is important. Good governance is important. Accountability is important. But economics, health, education, the soul of the nation, values, this is very important. So going to the numbers, let's clarify some things about rules, no? Sa rules muna mismo ng Senate, nakalagay doon, simple majority can amend. Again, emphasize ko kasi binabaliktad ng ating kaibigan ni Senator Lacson. Sabi niya, okay lang pag-usapan yung rules, wag lang i-railroad. Wala pong railroading. Ang sinasabi po kasi niya, nasa committee yung rules. Ang plenary po, or yung plenaryo, ay mas powerful sa committees. Ang mga committees parang bowl po yan. Pwede mo ilagay dyan, tapos i-process sa bowl, or pwede mong tanggalin, ilipat sa bowl, or dalhin sa plenary. Ang rule po ng Senate, hindi po kailangan dumaan ng katulad po ng pinagdadaanan ng bills. Kasi ang bills po nasa Constitution, may first, second, third reading. So we were not violating any rule, and in fact, May 11 pa nag-start yan. So nasa nagsasabing nagmamadali kami, May 11 pa yan eh. So sabi lang, Monday na lang. Bakit? Kasi po, iilan lang sila nandun
during that Tuesday night. But the point is, we were ready to defend and talk about the proposal. Ang dami na po lumabas na hindi totoo. For example, for any reason, pwede mag-online. Hindi po. Ang nakalagay po dun sa proposal, justifiable reason. And the Senate President still has to consult the Majority Leader and Minority Leader case per case basis. So hindi po to blanket na anytime for any reason pwede ka na mag-online. O sabi pangalawa, pandemic lang kasi to bringing up. Hindi po. Panahon pa ni Senator Trillanes kay Senator De Lima, bringing up na po to. Yung ibang nagkri-criticize po ngayon, tingnan niyo po yung mismong sinulat nila at reasons nila. They were arguing from the point of view of representation. So representation is very important now. Why? Because it's all about control. But before I talk about control, Senator Pia reminded me na binabasa niya, ang dami na lumabas about participation sa impeachment through online. Wala pong katotohanan na yung amendment ng rule na to ay nakaugnay sa amendment sa rule sa impeachment. Bakit po? Unang-una, inadapt na po namin yung rule sa impeachment. Pag binago namin yun, ipapublish pa, tatagal pa po yun. So, ngayon po, ang pinag-uusapan ay rule sa Senado. Wala pong katotohanan yung mga nagpo-post na nagsasabing ito po ay may kinalaman sa impeachment. Why is control important? Because the chairman schedules the hearing. So meaning, kung mababalik sa kanila, iske-schedule ba nila yung flood control hearing? O, kung iske-schedule nila, kontrolado din po ng majority at ng chairman sino ang iimbitahin. Kontrolado din kung once a week, once a month. Dati po, wala naman yung partial report eh. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, ang kailangan, impartial, not partial. And paano ka maglalabas ng partial na hindi mo pa nabubuo yung theory kung ano talaga nangyari? Tingnan niyo po, sabi ng Office of the Ombudsman, may mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. So, paano ka maglalabas ng report na partial pa lang? And then, paano nangyari yon? Napanay oposisyon, napanay sa Senado. 1 trillion budget sa administrasyon, walang involved dito. Sa ibang mga panig ng gobyerno, walang involved pa dito. So, I'm not going to go into the details precisely because gusto natin independent at gusto natin yung committee ang magpatakbo. Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Papasalamat ako sa mga matitinik natin mga netizens na una pa kayo na tinignan yung Section 18 ng Rules ng Senate at yung Section 20 ng Rules on Investigations in Aid of Legislation. But assume natin assume natin tama si former Senate President Soto at bawal mag-create ng subcommittee. Hindi po bawal nasa rules po yan. But sabi mo, then all the majority has to do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out herself with the notice on Monday. So, ang point ko sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? No? So again, we're not here para manggulo. Kami ang ginugulo. We're not here para dagdagan pa ang problema ng Pilipino. We're here para yung hindi maayos, ayusin. So until we have true repentance and true reforms, corruption will continue at the highest levels. I was sad because I've been saying this for 3 weeks. I've been saying independent investigation because I do believe the President is being given wrong information. So nung sinabi niya yung barilan, paulit-ulit sinasabi ng NBI at DOJ wala sa Senate. We have evidence, so mapipilitan kami na i-hearing din yan. So the Committee on Public Order will hear, will get to the bottom of this, will bring the NBI, the DOJ, PNP, DILG, lahat ng nag-iimbestiga, sabay-sabay na kami niimbestigahan lahat. No? So I want you to understand that the rule about voting is tied to the control. So totoo, 13 ang kailangan para mapalitan ng SP. Pero ang magpapatawag po ng hearings ay yung chairperson. So isang strategy po ngayon ng 11, kaya napansin niyo po, every weekend, sila ang gumagawa ng sinasabi nila, may babaliktad, may sasama na sa kanila, may nag-iisip. Alam niyo po, ang kudeta, ang isang essential element po dyan ay stealth o kaya yung tahimik, ibubulaga ka, magugulat ka. Diba? So bakit sila maingay about it? One is to try to create distrust among the 13. Secondly is to create pressure. And number 3, bakit nila pinipredict? May huhulihin dyan, may arrestuhin, ganyan. Okay. Because may mga kakampi sila sa kabinete. That's very clear, no? So my point is this, no? One of their intent is to not allow the electronic or teleconferencing or any kind of online voting para pag sila majority sa floor, aagawin nila yung mga committee. At pag naagaw yung mga committee, sila na naman magdidikta ngayon kung anong pwede hearing o hindi. Nakita nyo po na
inaalok namin ng committee, they can read their members anytime. So nagugulat lang ako kay, let's say kay Senator Erwin, paulit-ulit na wala daw napasa during my time and mabagal, etc. Pero nandiyan na yung mga malalaking committee, hindi sila nagpapalista as members. Dati nag-uunahan pa. So I'll try not to make as much comments regarding the senators because I do believe in your Senate President, the whole Senate. I can make a list para kontrahin yung sinabi ni Senator Lacson of bending backwards. Ha? Sila bending the law, bending the rules. Ako bending backwards. Lahat ng request nila, hindi ko na isa-isahin. Basta't kaya, ginagawa. Sa impeachment po, consensus. I did not dictate anything and maayos na lahat yan. So again, I want to emphasize the priorities of this majority. No? One is the soul of the nation, so good governance. Okay? Kasama po dun sa good governance, hindi lang yung accountability, which is the committee hearings and the impeachment. Kasama din po dyan yung mga legislation that goes into the real numbers o yung economics para hindi gutom ng ating mga kababayan, para walang temptation for crimes and for corruption, di ba? So, kasama sa good governance, accountability, blue ribbon, kasama din po dyan yung impeachment, no? Then, as I said, kasama din po dyan yung real numbers. So, many other things will come up. There are administrative things. But as you see, no? Sabi nga nila, no, they're throwing everything, including the kitchen sink at you. No, they're even the kitchen. Tinatapon na sa amin. Anything they can think of, kaso daw. So guys, what can you do? One, pray for us. Pray for the nation. Two, tutukan. Res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Read between the lines. Anyone can speak. Pero tignan nyo kung sino nagsasabi ng totoo. So let me stop there and ask for prayers, for reflections, for insights during this weekend. Hopefully, both sides will have their numbers in full force Monday. But yun na, tuloy kasi yung takutan at yung sinasabing maaresto na and then kung sino-sino ninaname nila na babaliktad. What's happening in the Senate, lahat tayo may stake dyan. Ang ating, pati yung hindi pa botante, all Filipinos have a stake there because we all came together under different constitutions saying that check and balance and an independent legislature is good for the nation. Because in the past, pag na-concentrate ang lahat ng power sa isang opisina o tao, abuse ang nangyayari. Ngayon nga po, separate ang House at Senate, separate ang judiciary, separate po ang executive. Nagkaroon ng flood control scam. Nagkaroon ng kung ano nung smuggling. Nagkaroon ng yung problema sa BIR, di ba? In the first few years, yung kung ano-anong nabuko ng mga kalokohan. So, it's ongoing in every level of government, from the barangay until the national government. So, if power is going to be concentrated just in the executive, kawawa naman tayo. I don't think the president wants this. And I continue to extend the hand of working together professionally. But I really think he's not getting the right information. So I do hope that the senior officials in the cabinet will be able to get the right information and throw the right information. Because one, yung 11, nang-o-onset talaga, hindi nagbibigay ng tamang informasyon. Then there are forces, spiritual and physical forces in this nation that wants to keep us poor, that wants to corrupt, that wants to take out hope. So where I started, that's where I'll end. Don't lose faith, mga kababayan. Have faith. Don't lose hope, mga kababayan. So Christians, Muslim, anuman ang ating paniniwala, keep praying. Malaki ang pag-asa ng ating bansa. But we have to get things done. Good afternoon. God bless you all. Grabe mga banateros, ang tindi naman nun, no? So parang pipiliin lang kung sino yung pwede na magtitestigo. Siguro yung mga pipiliin ng mga testigo, yun yung mga testigo na hindi ituturo si Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Lisa Araneta Marcos, at Sandro Marcos. Siguro yung kung sakali man kung sakali na sila Soto pa rin ng magbubukas ng hearing sa Blue Ribbon Committee, baka yung pipiliin lang nila yan katulad niya nila Trillanes, nila De Lima. 'Di ba? Yung mga bukang bibig ay puro Duterte. Yan lang siguro yung mga iimbitahan ng mga testigo. Baka yan lang at baka kung saan-saan na naman sila mapunta. Baka mapunta na naman sila sa mga kulungan tapos humugot na naman sila ng isang kriminal doon na halang yung bituka na kayang-kaya nilang bayaran. Tapos yun yung gagawin nilang testigo kagaya ni Mandriaga.
'Di ba? Oh, ganun ang gagawin. Ganun ang gagawin nila siguro. Baka 'yun ang nakikita natin na pwede nilang gawin, pwedeng mangyari. At may posibilidad din talaga 'yan na yung mga against lang kay BP Sara yung kukunin nilang testigo. Pero dahil buti na lang ay matibay etong 13 senador or 13 brave senators na sana nga ay walang bumaliktad at maya-maya lang pag-uusapan natin tong may posibilidad na bumaliktad daw, sana sana ay fake news, no? Maganda ho yan kasi dahil nasa kanila ang power ngayon at hawak nila at si Senator Pia Cayetano ang magiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Dito talaga natin malalaman lahat, no? At nandyan pa sila Cayetano, Marcoleta, 'di ba? So yung iba pa, Senator Chis Escudero, at yung sila Villanueva. So talagang dito lalabas. Although hindi man talaga natin, alam naman na natin mga banateros, ngayon pa lang, pinapaalala ko na agad sa inyo na hindi kaagad natin maitutumbok dito sa kwentong ito si Romualdez, Bongbong Marcos at Lisa, pati na itong si Sandro. Alam natin yan na medyo kasi sa nangyayari ngayon kapag na-mention mo talaga, 'di ba? Pag na-mention mo ang tawag dito, ang mga pangalang 'yan maaaring magkagulo. At sa totoosin nga napanaginipan ko nga 'yan Napanaginipan ko na sa oras na ipatawag si Saldico or kapag sa oras na humarap na daw si Saldico ay magkakagulo or may mangyayaring gulo sa Senado. Sana naman hindi yan totoo, no? So katulad doon ito, basahin no natin etong isang senador na minamayat-maya daw na kinukumbinsi na lumipat na sa minority. Ito, basahin natin. Sen Jinggoy Estrada, pinipressure na kumalas sa majority 13 para mabura ang mga kaso. Aba, malupit to Sinabi ni Sen Rodante Marcoleta sa isang panayam na ang pressure na dinaranas ni Senador Jinggoy Estrada ngayon ay posibleng dahilan kung bakit umabot siya sa kasalukuyang kalagayan. Maalala, naglabas ngayong linggo ang Sandigang Bayan 2nd Division ng warrant of arrest laban kay Estrada kaugnay ng kasong graft na agad naman pinansahan ng senador ayon kay Marcoleta. Halos minuminuto umano o oras-oras na kinakausap si Estrada upang kumalas sa majority block at lumipat sa solid block 11 na umano'y paraan para mawala ang mga kaso laban sa kanya. Ang tindi, no? Dagdag pa ni Marcoleta, hindi lamang si Estrada ang nakakaranas ng ganitong pressure, kundi maging siya na Senador Joel Villanueva, anya layunin umano ng minority block na wasakin ng majority block upang makuha muli ang mga posisyon at mapagtakpa ng investigasyon sa flood control projects. Sa ngayon, wala pang tugon ng kabilang panig sa naturang alegasyon. Grabe. Ang tindi talaga, ang lupit talaga, no? Biruin mo 'yon para lang lumipat ka. Ganito ga. Hindi talagang na namin to, eto, matagal na namin iniisip to at umpisa pa lang talagang nakikitaan na namin na may posibilidad na mangyari din naman talaga to. Etong mga ganitong bagay na etong mga senador ay gigipitin. Kung kami ng mga vlogger, ginigipit nga kami. Awa nga talaga ng Diyos, hindi po ako kasama sa mga nakakasuhan, kundi etong mga kasamahan ko lang. Pero awa din ng Diyos yung mga kaso na pinapataw sa kanila ay nadidismiss din naman agad. At sana lahat sa Banateros Brothers ay madismiss ng mga kaso. Bakit din naman din kasi ako sa kakasuhan? Lahat naman ng sinasabi ko dito puro lang naman panaginip. Wala namang katotohanan yun, di ba? Saan nga ba naman nakakita na nanaginip na kinasuhan? Baka ako pa lang kung sakali. Walang ganon. Wala sa batas natin yun. Hindi sakop ng cyber yun.
At hindi rin naman po ako sikat. Sa totoosin po, sa pito po kami na Banateros Brothers, lahat po yung anim na yan, di hamak po ng mga sikat yan. Sikat sa YouTube, sikat sa Facebook, gasino naman ako. 'Di ba? Hindi naman ako kilala, kaya mas nauuna silang kasuhan kaysa sa akin. At hindi ko rin naman din pinangarap na magkakaso, no? Pero syempre, sama natin sa pray ang Banateros Brothers na ma-dismiss lahat ng mga kaso nila. At eto na nga yung kay Saldico na makikita nyo dyan sa screen. Saldico via Zoom. At pakiuna ang proyekto ng Tingog, Ilocos Norte, Leyte, Batangas at Laguna. Grabe, ito yung mga uunahin daw ni Saldico. Nagbigay ng serye ng pahayag si dating COMELEC at COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon kasabay ng nalalapit na pagbubukas muli ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa kontrobersyal na mga flood control projects sa bansa. Sa kanyang mga social media posts, diretsahang nanawagan si Guanzon na tutukan ng committee ang ilang partikular na lugar na umano'y dapat unahing siyasatin sa mga mag-iimbestiga sa Blue Ribbon Committee, ika ni Attorney Rowena Guanzon. Pakiuna ang mga project ng Tingog, Ilocos Norte, Leyte, Batangas at Laguna. Kasunod nito, binanggit din ni Guanzon si dating Ilocos Sur Gobernador Chavit Singson na nauna nang nagpahayag ng kahandaang magbigay ng impormasyon kaugnay ng umano'y mga ghost project sa Ilocos Norte. Aba, malapit, no? Ayon kay Guanzon, invite nyo din si Gob Chavit Singson na dinidribble lang ng dating may hawak ng Blue Ribbon kahit gustong-gusto niya na mag-appear para isiwalat ang mga ghost project sa Ilocos Norte. Saldico at online testimony. Sa hiwalay pang post, iminungkahin ang online participation ni Saldico sa Senado, isang panukala na naging sentro ng tensyon sa pagitan ng majority at minority blocks nitong mga nakaraang araw. Ay grabe, no? Talagang takot na takot ang mga walang iya. Oo, pero may bali-balita ako na mayroon daw 3. Ano ba? Bali kasi itong isang kamay ko. Dito pala. O yan. Bali kasi isang daliri ko. Merong 3 na personalidad na ikakagulat daw ng sambayanang Pilipino, ng buong Pilipinas or ng buong bansa na ibabaliktad nila etong mga dawit sa flood control scam. Sino kaya to? Bibigyan ko kayo ng clue. Yung isa ang pangalan niya ay nagsisimula sa letter C at ang kanya apelyido ay letter C. At yung dalawa naman ay magtsuhin na letter B. Aba, sino kaya yon? Sino kaya yung magtsuhin? Magtsuhin ba magkamagana? Basta yun, para sila na apelyido eh. So isa daw yan sa mga lulutang pag nalaman na nila na safe ang kanilang mga buhay. At itestigo sila laban dito sa mga hinayupak, buaya, demonyo, impakto, kung ano-ano nang tawag sa mga kahayupan na ginawa nitong mga to na pagnanakaw sa pondo ng taong bayan. So yun mga Banateros, ano pong may kukomento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banatero